Muli namang tinanggap ng Pilipinas ang pagdating ng Japanese destroyer na si Jeya Setogiri sa Maynila. Sa isang simbolikong kilos ng pagkakaibigan at pagtutulungang pandagat, ang Japanese destroyer na si Jeya Setogiri ay dumating sa Manila Harbor kaninang umaga para sa 2 araw na pagbisita sa daungan. Dumaong ang Asagiri-class destroyer sa Pier 15, South Harbor sa humigit kumulang 7 oras 30 minuto na sinalubong ng nakaugalian na seremonya ng pagtanggap ng Philippine Navy. Ang Jeya Setogiri, na pinamumunuan ni Kapitan Susumi Moriyama ng Japanese Guards Division 7 at Commander Tokashito Negawa, ay nagdadala ng 220 opisyal at mga tripulante. Ang pagbisitang ito ay minarkahan ang ika-4 na port call ng mga barkong pandigma ng Japan sa Pilipinas sa nakalipas na 5 buwan, na nagbibigay diin sa pagpapatibay ng ugnayan sa pagitan ng dalawang maritime na bansa. Dumating ang pagbisita sa panahon ng mas mataas na mga alalahanin sa seguridad sa rehiyon, partikular na dahil sa patuloy na pagtaas ng militar ng China sa South China Sea. Ipinahihiwatig ng mga kamakailang ulat na ang China ay naglagay ng mga anti-ship cruise missiles, surface-to-surface missiles, at kahit na naglapag ng nuclear-capable long-range bombers sa Woody Island sa Paracel Island Group. Ang militarisasyong ito ay nakababahala sa mga kalapit na bansa, at higit pa, na nagbubunsod ng muling pagsusuri sa mga dinamika ng panrehiyong seguridad. Ang South China Sea, isang mahalagang rutang pandagat na may makabuluhang geopolitical na kahalagahan, ay nakakita ng tumitinding tensyon sa mga assertive territorial claim ng China at mga pagsisikap sa militarisasyon. Bagamat hindi direktang sangkot ang Japan sa mga alitan sa dagat sa Spratly Islands, nananatili itong mapagbantay dahil sa sarili nitong mga issue sa teritoryo sa China sa East China Sea, partikular sa paligid ng Senkaku Island Group. Ang mga pangunahing alalahanin ng Japan sa South China Sea ay umiikot sa mga aktibidad ng Chinese sa Panatag Shoal malapit sa Zambales at ang estratehikong Bashi Channel na nag-uugnay sa South China Sea sa East China Sea at sa Pacific Ocean. Ang mga lugar na ito ay kritikal para sa maritime na seguridad ng Japan at mas malawak na katatagan ng rehiyon. Ang headquarters sa Ominato Naval Base, ang Jeya Setogiri, ay kumakatawan sa isa sa mga pangunahing asset ng Japan Self-Defense Forces. Nakaposisyon sa hilagang dulo ng mainland Japan, ang base na ito ay nagbibigay daan sa mga barkong pandigma ng Japan na mabilis na mag-deploy sa East China Sea o Pacific Ocean, na binibigyang diin ang estratehikong maritime posture ng Japan. Binigyang diin ni Kapitan Lud Lincuna, tagapagsalita ng Hukbong Dagat ng Pilipinas, ang kahalagahan ng pagbisita, na nagsasabing, ang Hukbong Dagat ng Pilipinas ay magbibigay ng karaniwang seremonya ng pagtanggap sa pagdating ng barko, na susundan ng isang briefing sa daungan hinggil sa kaligtasan at kalusugan sakay ng barko. Japanese Destroyer. Ang pagbisitang ito ay hindi lamang seremonyal, ngunit sumasalamin sa lumalagong kooperasyong pandagat sa pagitan ng Pilipinas at Japan sa gitna ng mga panrehiyong alalahanin sa seguridad. Ang tuloy-tuloy na pagbisita ng Japan sa Pilipinas ay may maraming layunin. Pinalalakas nila ang mga ugnayang bilateral, pinapahusay ang kooperasyong panseguridad sa dagat, at nagpapadala ng malinaw na senyales ng pagkakaisa laban sa mga unilateral na aksyon na nagbabanta sa katatagan ng rehiyon. Ang mga pagbisitang ito ay nagbibigay din ng mga pagkakataon para sa magkasanib na pagsasanay, pagpapalitan ng kaalaman, at koordinasyon sa pagpapatakbo, na mahalaga para sa epektibong pagtatanggol sa dagat. Sa kaugnay na pag-unlad, ang Philippine Navy ay sa unang pagkakataon, ay lalahok sa Rim of the Pacific Exercise, RIMPAC, ang pinakamalaking international maritime exercise sa mundo. Inanunsyo ni Navy Commander Admiral Robert M. Pedrada, na 2 barkong pandigma ng Pilipinas ang sasali sa ehersisyo, bagaman hindi pa pinangalanan ang mga partikular na barko.
Ang pakikilahok na ito ay nagmamarka ng isang makabuluhang hakbang para sa hukbong dagat ng Pilipinas, na iniayon ang sarili nito ng mas malapit sa mga internasyonal na kasanayan sa maritime, at pagpapahusay sa mga kakayahan nito sa pagpapatakbo. Ang RIMPAC, na pinamumunuan ng US Pacific Command na nakabase sa Hawaii, ay isang biennial exercise na kinabibilangan ng 27 bansa. Kapansin-pansin, ang China ay hindi kasama sa mga drills ngayong taon dahil sa patuloy na militarisasyon nito sa South China Sea, na sumasalamin sa lumalaking pag-aalala ng internasyonal na komunidad sa mga aksyon ng Beijing sa rehiyon. Ang pagbisita ng JS Setogiri sa Maynila ay higit pa sa isang regular na port call. Ito ay sumasagisag sa lumalalim na ugnayan sa pagtatanggol at magkabahaging estratehikong interes sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Habang ang parehong mga bansa ay nag-navigate sa komplikadong tanawin ng seguridad ng Indo-Pacific, ang mga naturang pakikipag-ugnayan ay mahalaga para sa pagpapaunlad ng katatagan, pagpapahusay ng seguridad sa dagat, at pagtataguyod ng mga patakarang nakabatay sa internasyonal na kaayusan. Ang presensya ng Japanese destroyer sa Maynila, kasama ang partisipasyon ng Philippine Navy sa RIMPAC, ay binibigyang diin ang isang mas malawak na pagsisikap sa rehiyon para mabalans ang mapanindigang postura ng China sa South China Sea. Habang nagpapatuloy ang mga tensyon sa rehiyon, ang patuloy na pagtutulungan ng Japan at Pilipinas ay magiging mahalaga sa pagtiyak ng kapayapaan at katatagan sa maritime domain.